So guys, Solid Tech Express po ang aking channel. Mayroon akong i-share Epson 3210, pwede rin sa Epson 3110. Ito po, makita nyo, nag-air po siya dito. Patayin ko muna. So pag inon ko siya, gumagalaw din naman dyan, pero sa loob, pero malabas na dito. Pagka ganito kasi na blinking yung dalawang lights, yung sa ink tsaka sa paper na indicator, pag ganyan, general general error. So maraming pwedeng cause ito, pero i-diagnose po natin. Pakita ko po dito kung paano ko diagnose to para malaman kung ano talaga yung problema. Kasi pagka general error, pwedeng sa scanner, pwedeng sa yung sa head niya walang nahihikot na ink, may nag-jam, or may hindi gumagana na mga motor, mga ganyan. So pwedeng ngayon una kong buksan ko muna tong taas niya para malaman mo kung bago lang kayo na nagbubukas ng printer. Sundan nyo na lang po ito. At actually itong printer na to, siguro nabuksan na to ng maraming beses kasi ito pinayos lang ito sa akin. And ano na rin siya dito sa gilid. So nabuksan na to ng maraming beses siguro. Ito yung labasan ng waste nya. Okay. So dito may dalawang tornilyo, pero ito parang nakikita ko dito isa lang yung may tornilyo nya. Ito. So kapag hindi pa ninyo nabubuksan yung printer po ninyo, dalawang tornilyo po yung makikita nyo dito. Ayan. So dito sa side na to, tsaka dito sa side. Pero ito wala na itong tornilyo dito. So angat ko. And then naman siya, gumagalaw naman itong yung sa head. Patayin ko muna to. Okay. Tapos yung scanner nya gumagalaw naman. So yan, yun ko to, tapos itaas ko to. Tingnan ko kung ano yung yun, may tumutunog siya. Tapos pag tunog nya umiilaw na dito yung dalawang indicator. Okay, so patayin ko muna to. Siguro una ko muna i-check dito yung sa wait lang. Kasi hindi katulad ng mga screen, ng mga printer. Minsan yung error ng printer nakikita na kagad sa screen. So ito, gamitan ko muna siya sa computer, try ko mag-print, tapos titingin ko kung anong error ang lalabas.
Lapit ko lang yun, ano, para nakita. Okay. Try natin mag-print. 3210. Ayan. Tingnan natin kung anong magiging error na dito. Ayan, may lumabas na ano. Ang error niya. Ito. Ayan, lumabas na yung error niya. Ayan, nakasulat sa error niya code 00044. Tapos ang instruction na pwede mong gawin dito, nakasulat dito. Sabi niya, number 1, cancel all print jobs. Number 2, open the front cover, lift up the scanner unit and then remove any jump paper. So may kinalaman siya sa jump. Lower the scanner unit and close the front cover. Turn off and then on again. So may kinalaman siya sa jump. So check natin dito kung may nag-jump nga talaga. Okay. So ibig sabihin hindi umiikot yung isang motor dito dahil may nag-jump siguro. Okay, patayin na natin. Yun, mayroon din siyang tumutunog lagi. Okay. Patanggalin ko muna itong scanner. Ito yung mga flex nyo, harness nyo dito. Tandaan nyo lang kung saan nakalagay. Nga pala, pwede nyo na rin tanggalin ito bago nyo tanggalin yung flex. Harness. Okay. Tapos tanggal ito. Itong printer na ito, maraming base na ito na ano, buksan siguro. Ito, wala na rin yung ano. Okay. So, namin siya sa jam. Ayan. Pagka mga jam naman, i-check natin ito. Kung may papel or may mga bagay na nagbara. Okay. Dito naman sa part na ito, gumagalaw naman yung ano niya. So dito tayo mag-focus sa kaya natin ikutin tong ito yung mga gear na to. Iikot naman siya, tapos ikutin lang natin siya, then pabalik naman. Ayan, o, may part na hindi maiikot o. Pagpapaganon siya pagka counterclockwise pa to. Ayan, okay siya. Pagpaganon clockwise,
Ayan, tumitigas siya bigla. Ayan, may tumunog. Tumitigas siya, hindi siya napaikot ng pagpaganon. So, dito na tayo kasi dito sa kabilang side, yung mga gear niya, umiikot naman. Ayan o, makikita nyo po itong tubo na to papunta dito. Umiikot siya. Ayan, papunta dito, umiikot naman siya. Tapos pag binabalik lang siya, hindi yan, tumitigas na. So, dito tayo sa mga gear. So, natin itong may part ng waste. Tapos, alisin natin itong ano. Ito, wala na siguro yung waste. Ayan, wala na. Tinanggal na rin kasi labas na yung hose ng para sa waste. Okay. Tanggalin natin. Attach na natin. Ayan. Dito tayo mag-focus. Kahit itong ano niya, sa may pickup roller niya. Ay, pickup na gear, matigas din siya. Okay, so may idea na tayo ngayon. Ang una-una natin na tanggalin muna itong sa may pickup roller. Ito. Yung ito sa may tanggalin muna natin to. Okay. So, ito, pag tatanggalin, dapat may tornilyo to dapat dito. Dapat meron tong tornilyo dito. Pero wala siyang tornilyo dito. Pag natanggal nyo yung tornilyo dito, didiinan nyo na lang siya. Diinan nyo siya pakaliwa habang dinidiinan nyo itong yan, pinaka-lock niya, may lock siya dito eh. Tapos pagtatanggalin nyo pala yan guys, nandahan lang kasi yung ano, may spring pa ito dito, yung sa sensor ng papel. Ayan. Tanggalin muna natin yung may sensor niya na yung spring, yung maliit na spring. Tapos yung spring niya. Sa yung spring niya, huwag nyo lang baka mawala. Yung spring niya maliit lang. Ayan.
So kasi dito siya hindi siya gumagalaw. Una muna natin natanggalin to, guys. Tingnan natin kung iikot tong mga gear na to na wala to. Dito sa may ano niya, sa gear na to, nandito yung parang lock niya. Kailangan mo lang diinan tong dalawang paa, tapos habang hinihila mo to, ayan. Wait lang, kasi dapat nasa pwesto rin tong para maihila natin to. Ayan. Tanggalin muna natin to. Tapos tanggalin na natin to. Ayan. Ngayon, gawin natin ulit yung ginagawa kanina. Try natin paikutin yung gear ulit. Tapos babalik. Uy, yun, okay na siya. Umiikot na siya ulit. Oh. Yan o. Kahit pabalik, pag ganun, umiikot siya. Wala na siya parang nakaharang. Okay. So, ang problema niya, siguro may naglalak dito sa part na to. Sige. Tingnan natin yung ilalim nito. Tanggalin ko muna ito. Guys, pag first time nyo gumawa nito, picturean nyo palagi yung ano, hindi kayo nalilito. Baka yung may problema nito ay sa kanyang stopper sa ilalim.
Tanggalin muna natin itong spring niya dito. Ayan o. Ito na yung sa ilalim nyo. Kung may problema to sa dito. Balik ko lang guys ha, baka dito lang yung naging problema niya. Kaya hindi makaikot yung pickup roller niya. Ano mo na, ang daming mga ano. Ito. Parang siraan na rin to. Masyado madulas na dito sa part na to. Pag madulas na kasi itong stopper, kakain na to ng marami lagi ng papel. Pero ito, balik try ko muna ito. Linisan ko lang. Tapos pag naibalik ko siya, nawala na yung tumitigas tayo sa mga nulay, sa mga gilid. Palitan ko na lang ng bago. Pag makakalun dito, ano siya kumakamit. Ay, kumakamit ito.
Basta ito guys, pagka na-disassemble nyo to sa picturean mo muna bago tinanggal para at least alam mo kung paano siya babalik ulit. Pasok na natin to. Tapos ito naman guys, kasi hindi ito makakapasok ng ano, tatama kasi yan dito. Ikot-ikutin nyo yung yan. Ikutin nyo yan siya. Tapos hanggang may lock nyo. Kailangan mag-lock yung dito niya. Ayan. Kailangan mag-lock muna dito. Okay. Tapos try na natin ikutin ulit itong gear niya dito. Yung pabalik ba? Balik. Tapos titingnan natin kung magkakaroon ba ng problema sa okay. Nakakot naman siya. Tapos pabalik. Magkakaya ng papel. Okay. Tapos pabalik. Ayan. May ikot na siya. Okay. Ayan. Ayan siya guys.
medyo meron kang sa balik ng kasi pero sa kanya ito itong nagawa ko. Tapos bago yung tanggalin, tingnan nyo para alam mo kung saan siya nakakabit. Okay. Testing na. Hindi muna natin siya ibabalik. Testing na natin. Baka magbabalik pa po kayo guys ng mga harness. Ganito maliliit. Kailangan dahan-dahan lang. Hawakan nyo itong blue. Huwag kayong mawak para hindi mayupi agad yung okay. Testing. Malaw. Wala pang error. Okay. Meron na siya. Open. Pero malambot na siya yun. Tingnan natin. Okay.
umiikot siya pero biglang nag-i-error. Try natin itong sensor na sa gilid. Baka masyado ng madumi. Kanina hindi na siya matigas. Kaya hindi na siya matigas ng pagkakit. Unlike kanina. Diba? Try natin. Ayan, gumalaw siya. Siyang error. Natanggal. Kable. Pero umiikot na yung niya. Natanggal na gear. Yan. Kaya lang natanggal yung yung sa scanner. So, kung possible mag-error siya. Yung kanina niyang pag-error sa double. Nung pinunasan natin itong encoder disk. Yan, umikot na rin siya ng error. Pero yung kanina na matigas ang ikot. Ayan. Dun sa mga gear niya dito, nag-i-stack tong sa may pick-up roller niya. So, balik na lang natin ito pagkatapos. Ayan na natin siya. Ayan guys, umiikot na siya. Tayin muna natin to. Cut muna natin yung niya, ginagawa niya. Kasi kailangan may balik ko ito muna ng scanner niya. Hindi mo na kasi natin muna fix itong mga cover kasi in case na may mga problema pa.
Test na natin ulit. Ilaw siya agad. Hindi na proper yung shutdown. Lagyan ko to ng grease. Ayan guys, oh. Nakikita siya. Oops, baka may lumabas sa ano. Oh my. Ang kalat na. Automatic cleaning siya. Ito na siya guys, next steady na siya. Magta-try tayo mag print natin dito sa computer. Try natin kung magkakaroon siyang maging issue sa printout. Kung meron man siyang problema sa printout niya, sa head na siguro yung problema, pero yung dating concern niya na yung nag-jam, nag-stuck yung mga roller, yung mga gear, so okay na siya ngayon. Tapos yung nunasan lang natin yung color disk. Try tayo mag-print. Okay. Mukhang mayroon siyang problema sa print pad niya.
smooth naman siya. Okay, so okay na yung problema niya. So ganun lang yung guys ang shinare ko. Share ko tungkol dun sa kapag nag-error po to, hindi lahat pagka general error, hindi yan sa ayan, kailangan i-diagnose mo muna ng maayos. Baka kasi sa yun, sa may nag-jam lang, or kasi hindi naman lahat sa scanner. Kasi minsan pag ganun yung nagbi-blink yung dalawang indicator na to, minsan sa scanner din, or minsan sa printhead kung wala nang ink na mahigop, o kaya yung nag-jam. So iba-iba. So ganun lang guys. Sana may natutunan po kayo. Ibabalik ko lang to, tapos papalitan ko lang yung yung sa stopper nya, yung roller, yung rubber na yun. So ganun lang guys. Pagka ibabalik naman ho ito, yung mga guide naman to, yan dito sa gilid, yan dito yung pinaka, may butas yan dito, yung mga butas yan, sakto nyo lang ho yan dyan. Tapos yung dito dalawang tornilyo ilagay nyo lang. So thank you guys. Sa may mga katanungan pa po sa sa tungkol sa printer, pwede kayong mag-message po sa aming Facebook page, o kaya mag-comment po kayo dyan. So thank you guys.